Marami na kasing experience ako na may mga nararamdaman ako. Although hindi ko sila nakikita, pero ang lakas ng pakiramdam ko eh. Merong may nakapaligid sa akin, may nakatingin sa akin. Na never ko namang inattempt na lingunin dahil yun nga, dahil ako mamaya paglingon ko nandun, hindi lalo na akong So, yun, hindi ko siya nililingon. Kinakabahan ako. Minsan nanginginig pa ako. Mas matindi na pag naramdaman ko na nanginig ako, mas matindi na yung takot. Kahit ako, tinatanong ko nga sa sarili ko, baka imahinasyon ko lang. Nung grade 4 kasi ako, meron akong kaibigan, namatay siya noon. Ang dami sumisilip sa kabaong niya. So, isa na ako doon. Napansin ko siya na medyo parang dumilat siya. Yun, sinarili ko na rin lang. Nung uwi ako sa bahay, bago ako matulog, hindi ako mapakali. Tapos every time na gusto ko lumingon, natatakot ako kasi parang pakiramdam ko, nandun siya sa gilid ko. Tapos yun, simula nun, nagkaroon na ako ng takot na tumingin sa patay. Sa umaga, pagkagising ko, papatok ako manok. Sa maliit na bakurang ito, umiikot ang simpleng buhay ng 47 anyos na si Romel Licardo, taga Barangay Anyos, Los Baños, Laguna. Ayan, nagtatabas ako dyan sa labas. Ako hindi ko lang natatabasan ng yan. Tapos nagtitrim ng mga halaman. Kalmado si Romel. Hindi mo akalain na matagal na siyang pinahihirapan ng isang kondisyon. Sa araw, walang problema, lalo na kung may kasama si Romel. Pero ibang usapan na raw kung gumagabi na at naiiwan na siyang mag-isa. Kasi iniisip ko baka mamaya, mangyari na naman sa akin yun. Kaya simula noon, hindi ko na magawang tumingin sa patay. Pilit mang itago ni Romel ang kanyang phobia mula sa mga katrabaho at kaibigan. Kusa naman daw itong lumalabas. Kung minsan, nauuwi na lamang sa biruan ang kakaibang kaba ni Romel. Magkakasama na nagtatrabaho ang magkakaibigan sa isang production house. Kaya kung saan-saan sila nadedestino para mag-cover. Every time po naman mag-CCR sa aming isa, lagi siyang sumasama. Tapos hindi po talaga siya nag-iisa. Kahit gumising kami ng madaling araw, Nagpapasama. papasama siya. Doon ko po na-realize, siguro takot talaga to sa duwag talaga sa mga madidilim o sa multo, mga gano'n, sa ghost. Tapos bigla ako pinatayan nito ng pak. Wala talaga akong makita. Ano reaction mo? Napasigaw? Hindi. Sumigaw ako. Paano ang sigaw? Sabi ko, Sabi ko, alin, buksan mo ang ilaw. Sabi ko, gano'n. Hindi naman niya binubuksan. Di, suot ako brief, tatakbo ako ganyan. Tapos basa ka niyan? Basa ako. Tapos hindi ko alam na ito, nandun pala sa likod ng pintuan. Paglampas ko yung gano'n, may inihagis na tsinelas. Pang! Lalo ako napatakbo. Nung una sir kasi, hindi kami masyadong aware pa. Lalo na ng mga bago pa lang kami kakilala. Pero, palagi ko naman sir, okay naman. Wala namang diferensya. Kanya-kanya lang talaga yung tao. Habang kinakausap namin si Romel tungkol sa kanyang phobia, nadiskubre namin na maging ang kaisa-isa niyang anak na si Ezekiel o Exi, may sintomas ng phobia na rin. Takot din siya sa patay. Ikaw ba? Matatakotin ka rin ba? Oo, sobra po. Hindi ka pwedeng iwan mag-isa dito? Pwede naman po. Oo. Pero Kaya ko naman po hindi ka dito. tumitingin sa mga patay din. Hindi po talaga. Yung madidilim na lugar. Minsan po, natatakot din po ako. Kaya po, madalas pag naglalakad po ako dyan, mag-isa, pag madaling araw na po ako nakauwi, patingin-tingin pa po ako sa likod, madalas.
Pag sinabi nating phobia, ang ibig sabihin niyan, merong matinding takot o nerbiyos kapag na-expose sa isang sirkumstansya o sitwasyon o bagay. Yeah. So for most people, baka hindi nila maramdaman yun, pero for a person with phobia, probably magpa-panic attack siya. Ayon sa mga eksperto, ang parting ito sa utak, ang amygdala. Ang amygdala ay isa sa mga nagkokontrol at nagpoproseso ng mga emosyon. Sa kanilang obserbasyon, ang kaliwang bahagi ng amygdala ay nauugnay sa mga magagandang emosyon, samantalang nagiging aktibo naman ang kanyang amygdala sa oras na may nararamdaman tayong negatibong emosyon katulad ng lungkot, galit at takot. Mga emosyong dala ng phobia. Pag psychiatrist ang tumingin sa phobia, ang ibig sabihin nun, there might be a chemical imbalance, particularly serotonin sa brain and adrenaline, tuloy, nagkaka-reaction siya ng matindi. Pag psychologist naman, syempre marami ring explanations. Ang unang-una ay posibleng nagka-trauma siya nung bata pa siya, and then nag-continue yung trauma, tuloy sa pagtanda, takot pa rin siya. Ayon kay Romel, hindi talaga maiwasan na mapadaan siya sa madidilim na kalsada. Maging si Exie, balisa na rin daw tuwing maglalakad sa dilim. Yung ganyan-ganyan yung bilhin ko ito. Medyo natatakot na po. Kaya mo mag-isa sa loob. Hindi po. Ha? Kaya mo pasukan. Hindi po eh. Kaya nagpa siya ang mag-ama na magpakonsulta sa espesyalista. May 3 eksperto na maaring makatulong sa isang taong may phobia, isang psychologist, psychiatrist, at isang hypnotherapist. Kung psychiatrist, syempre medical physician siya. So ang tingin niya is i-explain niya through chemical imbalance in the brain. Basically, ang psychiatrist will be giving medication. Posibleng magbigay siya ng antidepressant medication or anti-anxiety medication. Pag psychologist naman, ang unang-una ay posibleng nagka-trauma siya nung bata pa siya, and then nag-continue yung trauma, tuloy sa pagtanda, takot pa rin siya. Hello po. Good afternoon Yeah, po, good Doc afternoon. Randy. Yes, Romel. hello. Romel. Yes. Yeah, sige po. Upo po tayo. Hello. Yes, Yan. kayo ang Si Exie. Exie? Yes. Exie and Mr. Romel. Buti naman nakapunta kayo rito. Opo, Doc. Yes. Gusto ko lang po sanang i-consulta sa inyo yung aking peer. Right. Opo, bali, nagsimula po kasi ito nung grade 4 ako. Kasi nung time na yon, namatay yung best friend ko. Gaano po kayo ka-close sa friend na yun? Yung mga time na yun, medyo binubuli ako. Siya yung naging sandigan ko. Right. Kaya naging close kami. Bumabalik kasi yung pakiramdam ko nung time na mawala siya. Kaya never kong inopen ito sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Dahil ayoko nga maramdaman yung muli yung naramdaman ko before. Ito po yung tinatawag nating empty chair activity. Dahil po ang magiging bisita natin sa session na to ay yung kaibigan nyo. And dito po natin ilalagay siya. And then, kakausapin nyo siya.
Ang empty chair activity ay isang psychotherapy technique para maisara ang mapait na kabanata sa kanyang buhay na pinagmula ng phobia. Sa loob ng mabang panahon, di ka nawala sa puso at isipan ko. Alam ko, may mga panahon na nararamdaman ko na nasa tabi kita. Huwag mo na ako lalahanin. Magiging maayos ako. Sana lang matahimik ka. Sinunod naman ni Doc Randy si Exie. Ano naman ang storya mo? Story ko po yung sa kapitbahay po namin. Si Tito Cesar po, namatay. Hindi ko po alam yung pastang death niya, basta parang biglaan lang po. Nung tumingin pa ako sa kabaong niya, tapos po, pagka uwi ko, ayun na po, parang naaalala ko na po siya palagi. Bago po matulog. Ayun na po. Yeah. And can you picture yung tagapagtanggol? Anong itsura niya? Is it a friendly dog? Opo. Is it a dog that you like? Well, it wants to be with you. Can you allow it to jump on you? Tumagal ng mahigit 1 oras ang sesyon. Kamusta naman kayo habang pinapanood niyo yung pinag-uusapan namin? Anong tumatak sa isip niyo o damdamin? Magaan siya. Kaya kanina, bago mo start, medyo napipil ko siya eh. Pero ngayon, okay na. At least nasabi ko sa kanya yung kinatatakutan ko. Later on, kung feeling nyo, gusto nyo pa rin pag-usapan to, di mag-usap na lang tayo. Ayon kay Romel, gusto rin daw niyang maranasan ang kakaibang treatment na ginagawa ng isang hypnotherapist, kaya dinala namin siya sa isang clinic sa Quezon City. In the hypnotist perspective, meron lang dalawang natural fears yung tao. Fear of loud noises, saka fear of falling. Yun yung nasa baby. Kapag baby, pag maingay, iiyak yan. Kapag malalaglag, iiyak yan. Pero other than that, nawawala din yung fear na yun. Lahat ng fear, maliban dun sa dalawang takot na yun, is learned. Natutunan mo lang. Natutunan mo lang. So, everything there is, it's learned. The good thing about learning it, it can be unlearned. Kasi yung hypnosis, tinatakal niya yung unconscious mind. Kasi di ba may conscious yung ito, yung nag-iisip, at may unconscious, yun yung hindi natin makontrol. Yun yung inaatake ng hypnosis. So, once na inayos mo yung unconscious mind, usually naayos din yung takot nila. Habang binablanko mo yung sarili mo na it's just you and me, huwag mong intindihin yung mga ibang tao, tapos kailangan ko lang gawin mo is tignan mo ko sa mata, and just relax. It's okay with you. Feel the emotions. Ramdamin mo yung takot, yung itim na pababa. And go back to the time na unang naramdaman mo, unang mong naramdaman yung takot. Push them away. Tignan mo lang siya, tulak mo yung image na yun, yung memory na yun, and just relax and know that you're safe. Tumagal ng halos 1 oras ang hypnosis session ni Romel. Umilat mo yung mata mo, emerge, babalik dito. And ano ba yung magagawa mo? I'd like to test it out.
Para malaman kung epektibo ang hypnosis kay Romel, isiniilalim ni Jason ito sa isa pang treatment, ang exposure therapy, kung saan aktwal na kakaharapin ng pasyente ang mismong bagay na kanyang kinatatakutan. Tingin ko, conquer ko na yung fear ko. I'm okay. Ang susunod na pupuntahan para sa exposure therapy, isang funeral parlor sa Araneta Avenue. Dito ko na. Kamusta? Pagkaharap mo na yung kabaho. Kasi nung nagkaroon ng session kay Doc Randy sa kay Doc Jason, marami akong nailabas na fear. Siguro may natira pero minimal na lang yun. Eh kung hawakan natin. Okay na. Okay na? Hindi ko na lang siya hawakan. Ayaw mo na lang hawakan? Hindi ko hawakan. Buksan natin. Okay. Ha? Okay lang. Okay lang. Ay. Yan. Siyempre sarado yung kabaong kanina. Ngayon bukas. Anong nararamdaman mo? Na-imagine ko may nakahiga eh. Yung paglayo namin kay Romel, siya ang nagsuggest na sige, tuloy namin. Pero sa nakikita ko sa ngayon, determinado siyang labanan yung kanyang fear. Pero, ayan, bumabalik na naman yung... Hindi ko kahit tumagal. Ha? Ano nangyari?